Sa nakaraan nating kwento gumawa ng madamdaming kwento si Harley, upang makuha ang loob ng 30 na pinagbubugbog niya. At kasabay ng pag-antugan ng kanilang baso ay ang pagkumbinsi sa mga ito sa makatotohanang kwento ni Harley, nakuha din niya ang respeto ng tatlo at nawag desisyunan ng mga ito na tawagin siyang kuya. Habang nasa isang lamesa at nag-iinyuman tanong ng isa sa mga lalaki, kung ano ang naging dahilan ng pagpadpad ni Harley sa kanilang malayong lugar. Sagot naman ni Harley na may kwento din sa likod nito na nais niyang ibahagi. Nalulungkot ang mga matang napayuko si Harley sa kasinabing matapos mamatay ang kanyang ina. Naiwan siyang mag-isa at wala man lang makapita na animoy pinagkaintan ng kasiyahan. Sa mga panahong iyon naramdaman ni Harley ang labis na pagkaligaw ng landas, na para wala na siyang patutunguhan pa at hindi malaman saan titira. At sa kalagitnaan ng kadiliman ng kanyang buhay isang lalaki ang kumausap at kumumbinsi sa kanya, isang batang merchant na nagngangalang Hubert ang naging malapit niyang kaibigan. Pagpapatuloy pang kwento ni Harley na si Hubert ang nagpakahirap upang tulungan siya, ay tunay na kaibigang maaasahan. Kasabay ng bonting hininga saad pa ni Harley na si Hubert din ang dahilan bakit siya napadpad sa lugar, natapos niyang malaman na may mga taong nagbabanta sa buhay ng kanyang kaibigan. Sinabi pa ni Harley na hindi niya basta hahayaang maghirap ang taong minsan nang sumagip sa kanyang buhay, kaya't naroon siya upang agad na tumulong. Naibagsak naman ng isang lalaki ang kamao sa lamesa sa kasinabing napakamalas ng mga nangyari, nakangising saad pa ng 30 na ang kaaway ni Harley ay kaaway na din nilang lahat. Napangiti na lang din si Harley nang idagdag pa ng mga ito na gagawin nila ang kanilang makakaya, para sa kapatid ng kanilang kapatid na si Harley. Matapos iyon nagyakapan silang apat na animoy magkakapatid, kasabay ng masayang pasasalamat ni Harley sa tatlo. Napangisi na lang ang ating bida kasabay ng pagtatagumpay ng kanyang plano, dahil magagamit na niya ang 30 upang matigil ang mga pagbabante kay Hubert. At oras na matapos iyon isasagawa na niya ang malawakang plano kung saan nakapaloob ang economy project. Naiisip ng ating bida na magbibente siya ng limpak-limpak na pepper mula sa Earth, dahil iyon ang isa sa pinakamahalaga at pinakamahal na pampalasa sa mundong kinaroroonan ng kanyang mga avatar. Bilang ganti naman mamamahagi siya ng ilang magi tools sa piling lugar sa Earth, kung saan mahirap makuha ang mga ito. Sa ganitong paraan magiging panalo ang dalawang mundo, samantalang ang ating bida ay may malaki at maayos na kita. Napagplanuhan na din ni Hubert kung paano niya mas mapapalago ang tubo, sa mas malaking kitaan at paglago ng negosyo. Sa kabilang banda agad na tumayo ang 30 na lalaki, at layuning pumunta na sa shop ni Hubert upang doon magdamag na magbantay. Nakangiting saad naman ni Harley ba umaasa siya sa tatlo, natutuwang naisip pa niya na ang pagkakaroon ng utuutong tao bilang kakampi ay mas nakagagaan ng trabaho. At dahil natapos ba ang problema sa pagitan ni Hubert, oras na upang salubungin ng ating bida ang pagiging elf. Sa kabilang banda nakatayo si Harris sa harap ng templo suot kasabay ang malalim na pahinga. Saka lumapit sa mga bantay at bumati saka itinanong kung doon ba ang Rose Elie Grand Temple. Nakangiting pakilala niya na siya si Harris isang mahusay ba mersenaryo, na kaibigan ni Harley na kakilala na nga nasa loob. Dagdag ni Harris na naroon siya dahil nabalitaan niyang naghahanap ng makakasama ang mga elf. Kasabay ng pagpunta doon ay dala din niya ang maayos na sulat ng pag-endorso sa kanya ni Harley. Agad niyang iniabot ang sulat sa dalawang bantay, at nang makita at mabasa nila ang nakasulat doon na sigurado nilang galing na kay Harley ang sulat, dahil anilay napakagulo niyon pati na ang paraan ng pagkakasulat. Agad inanyayahan ng dalawang bantay si Harris na pumasok, sinabi pa ng isa na sasamahan niya si Harris na makarating sa tutuluyan ng mga elf envoy. Pagdating sa bakanteng silid saad ng bantay na nasabi na niya ang lahat kay Lord Rapori, nang sa ganun ay agad niyong makaharap ni Harris, at bago umalis nagpasalamat pa ang avatar sa bantay. Iniluwa ng pinto sa magandang silid si Harris at nadatnan niya doon ang nakaupong si Lord Rapori, agad siyang binati nito at pinatoy sa loob. Nagpakilala si Rapori bilang High Elf ng Elven Kingdom saka pinaupi si Harris, at sinabing narinig niyang malapit na kaibigan ni Harris si Harley. Kasabay ng pag-upo ang pagpapakilala din ni Harris nagpasalamat pa siya sa pagbibigay ng oras ni Lord Rapori sa kanya. Matapos magpakilala sandaling nanatili ang katahimikan sa pagitan ng dalawa, at sa gitna niyo naisip ng ating bida na mahirap magpanggap na bagong kita pa lang,
ang isang taong pamilyar na sa kanya at talaga namang nakalilito. Habang pinagmamasdan ng magandang mata ni Raphory nasa isip ni Harris na lalo itong kumikinang, na animoy hinihigop siya nito papasok at lulunurin anumang oras. Sinabi ni Lord Raphory na narinig niyang malapit na magkaibigan si Harris at Harley, at ang suot na purse ni Harris na mula kay Raphory ang nagpapatunay na totoo ang kanyang mga sinabi. Nagulat si Harris sa sinabi ni Raphory kaya't sinubukan niyang hubadan ang purse, kasabay nun ang paghingi niya ng tawad sa inaakala niyang na-offend na si Raphory. Ngunit saad naman ng High Elf na mas natutuwa nga siya na isang kauri niya ang nakikinabang sa kanyang ibinigay. Sinabi pa ni Lord Raphory na ang importante sa kanya ay ang malaman, kung ano ang isinadya doon ni Harris upang kausapin siya. Sagot naman ni Harris na hindi ito ganoon kaimportante ngunit nais niyang matuto, paano gamitin ang kapangyarihan ng kalikasan maging ang pakikipagkomunikasyon sa mga spirito. Saad pa ni Harris na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong lumago, dahil na din mag-isa na siya noon pa sa buhay. Agad namang seryoso ng tingin si Raphory kasabay ng pagliliwanag ng mga makikinang na mata, agad din niyang sinuri ang aptitude ni Harris at saad niyang walang duda dito. Tumayo si Raphory sa kainaya si Harris na magpahangin na hindi din naman tinanggihan ng avatar. Nangakalabas na sila at nasa Bacanahe, ipinaliwanag ni Lord Raphory, na hindi niya maibibigay ang hiniinggi ni Harris na turuan siya nito dahil ilang araw na lang ay aalis na siya. At dahil doon minarapat niyang anyayahan si Harris na sumama na lang sa Elven Kingdom, na agad namang ikinangiti ng avatar ngunit nagtanong pa din siya kung tama ang kanyang narinig. Batid ng ating bida na ang Elven Kingdom ay ang tirahan ng mga elves, na matatagpuan sa Enamel Continent at lugar kung saan naruroon ang High Elves Educational Institution. Sinabi ni Harris na isa itong karangalan para sa kanyang ngunit tanong din niya kung hindi ba nangangailangan dito ng mataas na kwalifikasyon. Sagot naman ni Raphory na ang lugar na iyon ay isang lugar kung saan, anak lamang ng mga High Elves ang maaaring makapasok. Ngunit nakangiti din niyang saad na meron isang exception sa lahat ng ito, habang nakatingin ng direkta sa mga mata ni Harris at nagbibigay ng matinding pressure. Napangiti naman si Harris nang sabihin ni Raphory na maaaring makapasok doon, ang isang elf na may katangian ng isang High Elf. Habang nakatitig pa din sa mata ni Harris tanong ni Raphory kung may naramdaman bang kakaiba si Harris nang tingnan niya ito sa mga mata. Mas lalong tumindi ang pressure na bumalot kay Harris na animoy isang bagay na naramdaman na niya noon, pakiramdam niya ay hinihigop siya ng malakas na kapangyarihan papasok sa kung saan. Hanggang sa mapapikit siya at mapadpad sa di pamilyar na lugar. Tanong ni Harris kung nasa loob ba siya ng mental realm, kagaya ng nangyari noon sa kanya sa Divine Retribution Society. Ngunit naisip ni Harris na hindi ito tulad noon dahil mas malinis at ang enerhiyang bumabalot doon. Nagpalingalinga pa si Harris at inikot ang mata sa paligid, hanggang sa makuha ng isang baga ang kanyang atensyon. Isang dahon ng World Tree ang dahan-daang dumampi sa nakalahad na kamay, ng isang magandang babae hanggang unti-unti itong maglaho. Nakaupo ang magandang babae sa taas ng isang puno kaya't naisip ni Harris na ito ang goddess ng mga elves. Napagtanto agad ni Harris na ang nasa harap niya ay ang World Tree, at dahan-daang bumama doon ang magandang babae kasabay ng marahang paglapit kay Harris. Hindi na nagawa pang gumalaw ni Harris sa kanyang kinatayayuan, nang mas lumapit pa sa kanya ang nakalutang na babae. Magpapakilala pa sana si Harris nang bigla siyang marahang haplosan sa mukha ng babae, habang malamlam ang mukha nitong nakatingin sa kanya at nakangiti. Namula agad ang mukha Harris habang kinikilig at nagtatanong sa isip kung bakit ito ginagawa ng Elves Goddess. Nag-anyong elf ang World Tree at pinapalapit si Harris. Hinawakan siya nito sa mukha at pinapapunta si Harris sa Elven Kingdom. Tinanong ni Harris ang kanyang nakikita na kung ito na ba mismo ang World Tree. Dagdag pa na ano ang ibig sabihin nito sa mga sinabi sa kanya. Sumigaw si Harris sa elf na nakikita na sandali lang wag muna itong umalis. Dahil wala pa siyang idea tungkol sa sinasabi nito sa kanya na pumunta siya sa Elven Kingdom. Naglingalinga si Harris pero hindi na niya makita ang elf na nagpakita sa kanya. Sinabi ng kasama niyang elf na lalaki na naramdaman ni Harris ang presensya ng World Tree. Sinabi ni Harris sa kasama na nakakita siya ng elf, sabay tanong na kung iyon ba ang World Tree. Ngumiti ang elf at pinaliwanag na ang World Tree ay nagpapakita sa isang nilalang kung saan ito familiar dito.
Nagpakita iyon kay Horace sa anyong elf dahil mas familiar si Horace sa mga elf. Pahabol pa na ang World Tree ay nagpakita ng interest kay Horace. Hindi naman makapaniwala si Horace sa kanyang mga nalaman kaya ganun na lang ang kanyang react. Biglang siyang natigilan dahil noong una ay ang Divine One at ngayon naman ay ang mismong World Tree ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa isang banda sa tindahan ni Hubert, ay may tatlong lalaki at ang isa ay nagagalit dahil sinabihan na niya si Hubert na isara nito ang tindahan at umalis sa lugar na iyon. Pero hindi ito nakinig bagkus na natili pa ito. Hindi naman nagpatinag si Hubert at humigop lang ng kape at nanghingi ng tawad sa kanyang kapangahasan. Dagdag pa na may dumating na masarap na tea ngayong linggo lang na ito. Kaya bakit hindi siya saluhan ng mga ito magkape? Tinapik ng hambog na lalaki ang kape ni Hubert at sinabi na hindi siya nito naiintindihan kung ano ang sinasabi niya. Natapon ang kape sa sahig habang inuulit ng lalaki na umalis na si Hubert sa lugar na iyon ngayon din. Pag hindi ito umalis ay mamamatay ito. Tinutukan pa ng lalaking mayabang ng patalim si Hubert sa leeg. Pero hindi natakot si Hubert bagkus ngumiti pa ito. Sinabi pa ni Hubert na mukhang hindi ng mga ito gusto ang tea, pero ang kanyang mga kaibigan ay nag-e-enjoy sa pag-inom ng tea na iyon. Mula sa likod ni Hubert ay lumabas sina Harley kasama ang kanyang mga kaibigan na handang mambogbog ng mga mayayabang. Hindi na nakapagsalita ang mayabang na lalaki nang tamaan ito ng malakas na uppercut ni Harley. Nang dahil sa uppercut na iyon ay tumilapon ang mayabang na lalaki at tuluyang nawalan ng malay. Natakot naman ang dalawang pusit sa sinapit ng kanilang pinuno. Pero huli na ang lahat dahil makakatikim na sila ng bugbog kina Harley at mga kasama nito. Sa lugar na iyon ay umalangaw ang sigaw ng mga lalaking makakatikim ng bugbog sa kanila. Nang sumapit ang gabi ay masayang nag-inuman sila. Nagpasalamat si Harley sa kanyang mga brothers dahil nailigtas nila si Hubert sa pananakot ng mga mayabang na lalaki. Sagot naman ng mga brothers ni Harley na napakadali lang noon para sa kanila. Nang malasing si Luwang ay sinabi niya kay Harley na matapos niyang mapanood makipaglaban si Harley ay napagtanto niya na kailangan nitong crest, isang uri ng tato sa katawan. Nagtanong si Harley na kung ano naman ang crest. Naghubad ng damit si Luwang at ipinakita na ang crest ay tulad ng sa kanya. Ipinagmalaki ni Luwang ang kanyang warrior crest na nakatato sa kanyang dibdib. Paliwanag pa ni Luwang na may narinig siya na may isang shaman na matatagpuan sa south na marunong magtatak ng crest. Kaya bakit hindi pumunta si Harley at magpalagay din ng ganon? Matapos ng paliwanag ni Luwang ay hinawakan siya ni Harley sabay binitbit palabas ng pinto habang sinasabi kay Luwang na ano pang hinihintay nila bakit hindi na siya agad pumunta sa sinasabi nitong shaman. Wala nang nagawa si Luwang kundi mapasigaw na hindi pa siya tapos uminom habang bitbit ni Harley. Sa isang banda may mga paninda na nagsitilapon matapos itapon ng mga mayayabang na lalaki na binugbog nila Harley. Galit na kinukutungan ng mga lalaki ang walang kalaban laban na matandang babae para sa proteksyon kuno nito. Sinabi ng matandang babae na wala pa siyang naipon na ganung halaga sa hinihingi nito. Dagdag pa na saan naman siya hahanap ng ganun kalaking pera. Kuwinilyuhan ng mayabang na lalaki ang matandang babae dahil wala itong maibibigay. Sabay itinuro nito ang napinsala nitong pangamatapos bigwasan ni Harley ng uppercut. Matapos noon ay nagtanong ito muli na kung wala ba talaga itong sinigawan nito ang matanda at inutos na humanap ito ng pera at wala siyang pakialam kung saan ito kukuha ng pera. Maya-maya ay biglang natigilan ang lalaki sa kanyang pagsisilita at napalingon sa kabilang banda. Biglang siyang nagulat sa nakita matapos bumungad sa kanyang harapan si Harley na nakangiti at handa na naman siyang galpihin. Isang siko lang ni Harley ay tumilapo na agad mga mayayabang na lalaki. Matapos noon ay binati ni Harley ang matandang babae at direktang sinabi na kaya siya naparito ay para magpalagay ng warrior crest. Si Luwang naman ay wala ng lakas at tulo ang laway dahil sa hilo sa pagbitbit sa kanya ni Harley. Tanong ng matandang babae kay Harley na kung anong gagawin ni Harley sa mga lalaking walang malay na nakahandusay. Tugon naman ni Harley na hayaan na lang ang mga iyon dahil babalik din naman ang malay ng mga ito matapos ng mga ito magising. Wala nang nasabi pa ang matanda kundi akitin sina Harley na pumasok sa loob ng bahay. Nang makapok na sila sa loob ay naulit ng matanda na kung naparito si Harley para magpalagay ng warrior crest. Sumangayon naman si Harley at nagtanong sa matanda na kung kaya ba iyong gawin iyon.
Salaysay ng matanda na kung alam ba ni Harley na ang Warrior Crest ay magbibigay kay Harley ng kapangyarihan, pero babawasan din ito ang life force ng taong lalagyan ng Warrior Crest. Tugon ni Harley na alam niya iyon. Dagdag pa ng matandang babae na matagal-tagal na rin mula nung may makilala siyang lalaki na nagtataglay ng malahalimaw na lakas gaya ni Harley. Sa tingin pa ng matanda na dahil sa endurance na mayroon si Harley ay makakaya nito ang Ultimate Crest Warlord. Nagmarinig iyon ni Harley ay tuwang-tuwa siya sabay utos niya sa matanda na tataka na siya ng ganun ngayon din. Sagot ng matanda na hindi iyon ganun kadali. Dahil hindi niya alam kung paano niya sisimulan, iyon ang teknik na walang sino man ay may kakayahang itatak sa loob ng daang-daang taon. Natahimik si Harley dahil nawala bigla ang saya matapos marinig iyon. Samantalang ang matanda ay nanakit ang tainga dahil sa lakas ng sigaw ni Harley. Sinabi ni Harley na kung ganun ang kaso ay itatak na lang nito sa kanya ang binanggit ni Luwang na Great Warrior Crest. Sinabi ng matanda na may isang problema. Dahil sa narinig ay napamura na lang si Harley dahil lagi na lang may problema. Salaysay ng matanda na kulang siya sa material at matagal-tagal na rin mula nang magtatak siya ng crest, at ang isa sa pinakamahalaga para makatanggap ng crest ay, kailangan itong dumaan sa matinding pagsubok. Kailangan nitong magtagumpay sa isang laban gaya ng isang warrior. Kung gusto ni Harley ng Great Warrior Crest ay at least pumunta ito sa Great Iron Fortress ng Northern Mountain at talunin ang ogre na nandoon ng mag-isa lamang nang walang tulong galing sa iba. Nagalit si Luwang at sumigaw na kung alam ba ng matanda na kung anong klaseng halimaw ang ogre na iyon. At kung balak ba ng matanda na mamatay ang kanyang brother. Ang halimaw na iyon na napakalaki kumpara kay Harley kaya paano naman ito magagawang talunin ang halimaw na iyon. Sa gilid ay tahimik lang si Harley na may dinudukot sa kanyang space storage. Biglang kinuha ni Harley sa space ang bungo ng ogre na pinatay niya noon. Sa gilid naman ay gulat na gulat si Luwang sa kanyang nakita dahil hindi niya inaasahan na napatay na pala iyon ni Harley. Ibinagsak ni Harley ang bungo ng ogre sa lamesa kaya nagulat ang matandang babae at napatanong na kung iyon na ba talaga ang bungo ng ogre at kung napatay ba iyon ni Harley nang mag-isa lang ito. Tumawa lang si Harley at sinabi na ang ogre na iyon ay wala lang kumpara sa kanya. Napahawak na lang sa ulo ang matanda dahil sa kanyang mga nalaman. Ay sinabi niya nakakamanghang warrior si Harley pero bumalik na lang ito sa ibang araw. Dahil kulang na siya sa enerhiya at ang kanyang katawan ay nasa hindi magandang kondisyon. Dagdag pa na kailangan niya ng stamina sa pag-carve ng crest at hindi pa siya kumakain ng maayos. Tanong ni Harley sa matanda na kung pagkain ba ang kailangan nito, kung ganun ay siya na ang bahala dahil ang pagbalik ng vitality ang kanyang specialty. Paglingon ng matanda ay bigla na lang nawala si Harley sa kinauupuan. Napasabi na lang ang matanda na sana hindi na naman masangkot sa gulo ang Harley na iyon. Sa isang liblib na lugar ay napasigaw na lang ang lalaking mayabang dahil sumulpot na naman sa kanyang harapan si Harley at binigwasan siya ng isang suntok na naging sanhi ng kanyang pagtilapon. Sinabi ni Harley habang hawak ang kamao na lagi na lang silang nagkikita ng lalaking ito ngayon araw. Napatanong na lang ang lalaki na sino ba talaga ito, at sinong nagpadala dito bakit lagi na lang nitong ginagawa sa kanila iyon. Sagot ni Harley na nagkamali ang mga ito ng taong kinalaman, ang mga ito rin ang naglapat ng kamay sa kanilang shaman. Tanong ng lalaking bunginan na kung ang tinutukoy ba nito ay ang matandang shaman na nasa south. Humingi ng tawad ang lalaki dahil hindi nila alam na shaman iyon, ang pagkakaalam lamang nila na isa lang iyon villager na healer o kung anuman. Naghanda lang naman ng kamao si Harley sabay binigwasan ng suntok ang mayabang na lalaki, pero hindi pinatama ni Harley sa mismong mukha. Sa sobrang takot ng lalaki ay nangako na ito na hindi na ng mga ito uulitin. Sagot ni Harley na tuparin nito ang pangako nito. Tanong ni Luwang kay Harley na kung ano nang gagawin nila sa mga mayayabang na iyon. Ngumiti si Harley at sinabi na pipilitin nila ang mga nakakalat sa sahig. Sabay utos kay Luwang na kuhain ang kahon at tulungan siyang kunin ang mga karni, dahil ngayong gabi ay magkakaroon sila ng barbecue party. Fucking design all right now. Bring it down,